At patuloy natin panalangin na magkaroon pa tayo ng iba pang mga kasamahan. Kaya meron tayong mga kabataan. Nawa, loobin ng Panginoon na yung ating mga talent ay gamitin para pangunahan sa pagsamba ang ating ang kongregasyon na ito para sumumba sa ating buhay at banal na Diyos. Amen? Purihin ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin ng Diyos sa kanyang lahat ng parangal at papuri. Ay, bumukas yung tablet ko. Yun, bumukas na siya. Salamat sa Panginoon. Okay. Sino rin nakakilala kay Apostol Pablo? Okay. Anong tawag sa kanya? Ngayon, kilala sa tawag na? Saint Paul. Saint Paul ang tawag sa kanya ngayon ang karamihan. Pero siya si Apostol Pablo na dating pangalan ay Saulo. Okay. Ngayon, sino si Saulo? Siya si Saulo na taga-usig ng mga mananampalataya noon. Isa siya sa mga grupo ng mga Pariseo na humingi ng permiso sa mga matataas na katungkulan ng panahon para usigin ang mga Kristiyano. Garuin mo yun, ha? Yung mga Kristiyano, sila Peter, sila John, kasi yun yung time na umakyat na sa langit si Jesus Christ, tapos naiwan na yung 12 disciple. Inuusig ngayon sila ni Pablo. Isa si Pablo sa mga umusig sa kanila para ikulong, para patayin, pagbabatuhin hanggang sa mga at si Stephen, isa si Esteban sa mga Kristiyano na biktima nila noong panahon na yun. At si Pablo ang isa sa mga grupo na yun na talagang pumatay kay Stephen. Binato siya hanggang sa mamatay. Ganun kasi yung panahon, ang hirap, no? Kung meron kayang ganun ngayon, nababatuhin kang sa mamatay, ang sakit nun. Aray! Dapat din, makabato ka man lang kahit isa. Oo, iirang-irang daw kang gano'n, no? Oo, sige, oo. Diba? Pero noon, walang gano'n. Talagang babatuhin ka ng mga tao no, sa mamatay. Lahat ng tao nagkakaisa para batuhin ka hanggang sa mamatay, lalo na kapag taga-sunod ka ng Kristo. Ngayon di na pwede. Hindi, papabarangay kita, mapagkanti ka lang ng body. Papabarangay kita, papablatter kita. Diba? Noon, hindi gano'n. Babatayin ka hanggang sa mamatay. Sa pagsunod mo kay Jesus. Ganyan si Pablo. Okay? Kaya yung buhay niya. Sabi niya pa nga sa ibang bahagi ng kasulatan, naranasan ko lang ang maghikahus. Sabi niya sa Pilipos. Yan, malagana. Okay? Sa kanyang buhay. Kasi yung time na inusig niya yung Christian, dumating yung time na encounter niya si Jesus, nagpakita sa kanya si Jesus Christ. Hindi na natin yung buklat pero kwento ko na lang. Wala kasi tayong oras para tayo nagmamadali sa oras okay? Na-encounter niya si Jesus Christ, nagpakita sa kanya. Sa pamamagitan ng liwanag. Sino ka Panginoon? Nagulat siya Bagsak siya Sino ka Panginoon? Sabi niya ganoon. Sabi ni Jesus Christ, ako si Jesus na iyong inuusig. Kasi sa bawat tao na ginagawa, bawat lingkod ng Diyos na ginagawa natin silang masama, hindi naman sila talaga yung inuusig natin. Kaya yun ang hindi alam ni Pablo. Sila Peter, sila John, lahat ng mga Kristiyano ng panahon, inusig niya. At sa kanyang pag-usig doon, hindi yung mga alagad ang kanyang inusig talaga, kundi si Jesus. Lahat ng lingkod ng Diyos o tagasunod ni Kristo o mananampalataya kapag inuusig, hindi talaga ang Diyos ang tao inuusig na hindi yung tao na yun, kundi si Jesus ang inuusig nila sa buhay ng mga tao na yun. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, ako si Jesus na yung inuusig. Paano nangyari yun? Wala na si Jesus dun sa langit na Di ba? Kasi inusig niya yung mga Christian. Kapag inusig niya yung mga Christian, si Jesus yung inusig niya. Ako si Jesus na yung inusig, nabulag siya. Okay, nabulag siya. At nung time na nabulag siya, nagpakilala sa kanya si Jesus sa madaling salita, pinagaling pa rin siya ni Jesus Christ. At nung napatunayan niya yung kapangyarihan ni Jesus Christ, nagbago kanyang buhay. Na dating siyang taga-usig ng mga Kristiyano, ngayon siya na ang tagapagpahayag ng salita ni Jesus. At katunayan, yung kaninang Bible na inaaral natin, kasi may mga bago tayo pinalikan natin yung Bible, okay? Na isulat sa New Testament, pinakamaraming sumulat yan, si Apostol Pablo. Okay? Sa New Testament. Ano yung mga sulat ni Pablo? Sino nakakalam?
Colosas, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Efeso, 2 Thessalonians, 1 Thessalonians, diba? Ano pa? Dami pa. O, gawa, si Lucas ata yun, was already, no? Si Lucas, Apostol Lucas yun, yung gawa. At marami pang iba. O, Timothy, 1 Timothy, 2 Timothy, Roma, diba? Ang dami. Halos sa New Testament siya ang pinakamaraming naisulat. Okay? Marami pa siyang naisulat kaysa sa 12 sa mga alagad kay Peter, kay John, yan. Mas marami pa siya naisulat. Okay? Kaya nagbago yung buhay niya. At sa kanyang pagsunod kay Jesus Christ, hindi naging madali. Sabi niya, naranasan ko lang magikahos. Naranasan ko lang managana. At ang sabi niya, lahat ng ito'y magagawa ko sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo Jesus na aking Panginoon. Magiging buhay niyo man, sabi niya gano'n, ay pakinabang. Okay? Dati, yung buhay niya, pinagtatanggol niya yung sarili niya, lahat ng bagay gusto niyang makamit, ayun ang mahalaga sa kanya. Pero nung nakilala niya si Kristo, lahat ng meron siya, tinalikuran niya, siya ay isang pariseyo. Pag sinabi mong pariseyo, isa kang mataas, nakatungkulan ng panahon, biyasa sa pag-aaral. Kumbaga sa buhay natin ngayon, ang degree mo, abogasiya. Tama po ba sa rin, nasa abogasiyang linya ka. Nakapag-aral ka ng kautusan. Okay? Mataas ang iyong pinag-aralan. Pero lahat ng bagay na yun, tinalikuran niya kapalit ng higit na makabuluhan at kapakipakinabang na bagay. Ano yun? Ang makilala si Kristo Jesus na kanyang Panginoon at makibahagi sa kanyang kamatayan. Galuhin mo yun. Lahat ng katarunyagan ni Pablo, lahat ng mga legacy niya, kinalimutan niya para kay Jesus Christ. Bakit? Sabi niya gano'n, kailangan niya ang buhay na hahantong sa langit. Tama ba ba? Kaya buhay natin ito, walang kabulang pag hindi rin tayo napunta sa buhay na walang gan. Tama ba? Kahit ikaw na ang pinakamatalilong tao, ikaw ang valedictorian, salutatorian, kung laon din sa iyong paaralan, kung sa impyerno naman ang bagsak mo, ano kaya? Anong mangyayari? Nonsense, tama? Ay, ikaw ang pinakamayaman tao sa mundong ito. Meron kang sports car, red. Ano ba? Meron kang bahay, marami kang negosyo. Nakatapos ka kasi ng Harvard. Nakatapos ka ng matataas na kurso. Tapos ka sa matataas na paaralan. Na De La Salle University, UP, Diliman, mga ganon. Ano ba? Ateneo. Tama? O naging professor ka ng mga kinikilalang tagapamuno ng bansang Pilipinas, ha? Pinuruan mo lang sila lahat, ha? Pero bagsak mo impyerno. Wala rin, no? Hindi kasi pwede sa langit. Tapos po ako po si Ronnie Peran, ako po isang tapos ng abogasiya. Papasukin niyo po ako dyan, hindi pwede yun. Hindi pwede ganun sa langit. Walang ganun sa langit. Hayag man o lihim, mabuti masama, kailangan pagsulikan ngayon. Okay? Kaya buti na lang, sabi ni Pablo, lahat ng ito'y itinuring ko walang kabulang kapalit ng isang pinakamahalagang bagay, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang buhay na hahantong sa langit. Kanina, di ba, pinakita, si Kristo, ang tunay na Diyos, at buhay na walang hanggan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya lahat ng bagay na meron sa mundong ito, walang kabuluhan. Kung hindi natin makakasama si Jesus Christ sa ating buhay. Maging ang langit, walang kabuluhan ng langit kung wala rin si Jesus. Amen? Kaya si Pablo, ang nais niya, ang makibahagi sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Makipag-isa siya sa ating Panginoong Jesus. Kaya tayo rin, asamin natin yung mga bagay na. So, mga ganito, pag-aralan natin yung buhay ni Pablo at dapat din tayo mabuhay kagaya ng buhay ni Pablo. Kaya ang title, Serve Like Paul. Okay? Kaya kung meron tayong mga Bible, makibukas tayo sa aklat ng Filipos chapter 4 verse 9. Okay? Filipos chapter 4 verse 9. Sige, lahat po tayo tumayo at tayo sabay-sabay magbasa bago po tayo manalangin sa Panginoon. Filipos chapter 4 verse 9. Sabi rito, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Tayo manalangin. Lord, salamat po
sa iyong buhay na binigay mo sa amin upang malinawan namin, Panginoon, ang aming mga buhay na dapat kung ano ang ginagawa. At salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong sakripisyo sa krus, pag-ibig na iyong binigay, Panginoon, na kayo'y nakamta namin, Panginoon, ang tiyak na kaligayahan na pagdating ng panahon. Salamat po, patnubayan mo kami sa pag-aaral ng iyong mabuting balita. Samahan mo kami at paunawa ang lahat ng bagay nito. Hindi lang yun, magawa namin ito hanggang naghihintay sa muli mong pagbabalik. Patnubayan mo kami, Panginoon, mangyari na ba ang iyong kalooban? Ikaw may taas, ikaw lamang at wala ng iba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. At tayo makakaupo na. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yun. Bilasan lang natin yung 9. Pero ang ating patuloy na pag-aaralan ay Filipos chapter 4, verse 4 to 9. Yan. Serve like Paul. Buhay ni Pablo, yung kanyang paglilingkod na dapat ay maging buhay na rin natin ngayon. Kasi kagaya rin naman tayo ni Pablo. Tama, na dating umuusig sa mga Kristiyano. Ayaw natin pumupunta yung church. Ay, corny kaya ng mga born naging Christian na yan. Maawit yan, may iyak pa nga eh. Papalakpak pa nga yun, sayaw-sayaw eh. Para kaya silang mga timang. Ang corny, di ba? Ang lungkot kasi ng pagiging Kristiyano eh. Parang hindi mo na magawa yung mga uso eh, di ba? Tama? Yung mga ganung bagay. Pero totoo siya hindi. Kasi si Pablo naramdaman niya yung buhay ng magiging Kristiyano. At talagang sa kanyang buhay, kagalakan ang kanyang nararamdaman. Okay? Kaya si Pablo walang ibang nais kundi ipahayag yung mga bagay patungkol sa ating Panginoong Jesus na dapat gawin din natin yung mga bagay na ginawa niya. Kaya lagi niyang sinasabi, inuulit ko at luwaang inuulit ko, tularan ninyo ako. Sabi niya gano'n sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Okay? Gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kasi tayo lahat purpose talaga ng buhay natin ay mabuhay sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Makipag-isa sa Kanya. At mabuhay sa buhay ng Diyos na nakapailalim sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo mga Kristiyano na tinatawag na ang ibig sabihin, nagbigay ng buhay sa Diyos. Wala na dapat tayong pag-aari sa buhay natin. Yun yung nakalagay sa Roma 12:1. Ganun nga, Brother Miro, Roma 12:1. Ito kasi ang pinakamainam na pagsamba na pwede natin ibigay sa Diyos. Roma 12:1. Yan. Gasgas na to eh. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang buhay na handog, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos, pagbibigay ng buhay. Pag sinabi natin, binigay natin yung buhay natin sa Diyos, hindi ka na ang may-ari ngayon ng buhay mo. Kasi binigay mo na nga yung buhay mo eh. Tama po ba? Kapag binigay mo na isang bagay, iyo pa ba yung bagay na yun? Hindi na. Sa pinagbigyan mo na. At sa pagkakataong ito, tayo yung mga taong nagbigay na ng buhay sa Diyos. Sino rin yung nagbigay na ng buhay sa Diyos? Taas kamay. Kaunti Dapat lahat tayo. Pag hindi natin binigay yung buhay natin sa Diyos, kawawa tayo pagdating ng panahon. Wala tayong uuwi ang totoong tahanan. Impyerno, bagsak natin yan. Kaya kailangan bigyan natin yung buhay natin sa Diyos. Okay? Bilang banal na handog. At sabi doon, pag binigay mo yan, hindi mo lang pag-aari. Okay? Pastor, parang ang lungkot naman yun. Parang wala na akong kasiyahan nun. Tama? Kasi ang role ng tao, yung paligayahin yung sarili niya eh. Tama po ba? Lahat ng ginagawa mo para kanino? Yung pag-aaral mo sa kabataan, ba't mo ginagawa mag-aaral ng mabuti? Ano yung sagot nyo? Ba't kayo nag-aaral ng mabuti mga kabataan? Para sa magulang, para pangarap nila. Tama. At para sa'yo, para masaya ka. Kasi kung nakita mo sa'yo magulang, masaya ka. Tama mo ba? Ano pa? Marami sa'yo. Maraming bagay. Diba? Para guminhawa ang buhay. Tama? Para magkaroon ng magandang trabaho. Okay? Lahat ng yan, benepisyo sarili natin. Tama? Ngayon, pagka binigay mo yung buhay mo sa Diyos, lahat ng meron ka dapat, ang benepisyo ng Diyos. Yun po ang pagbibigay ng buhay sa Diyos. Kaya ikaw, nag-aaral ka, hindi na para sa magulang mo.
Hindi ka nag-aaral na para sa sarili mo. Nag-aaral ka para maligayahan ng Diyos sa buhay mo. Ayun ang totoong pagsamba na sinasabi ng Roma 21. Alam mo ba? Kasi wala ka lang pagmamayari sa iyo eh. Okay? Doulos. Sa Greek, doulos. Paglilingkod. Doulos. Ibig sabihin, yung buhay mo ay nakataya na sa Diyos. Yung pagligayahin mo siya sa buong buhay mo. Okay? Sa salitang Griego, doulos. Paglilingkod sa Diyos. Ganun na dapat ang buhay natin pag nag-alay. Kaya dapat malinaw sa buhay natin na talagang inalay na natin yung buhay natin sa Diyos. Pastor, parang alungkot naman nun. Hindi po. Kasi kapag ang Diyos ang kasama mo, wala ka ng pangangambahan sa sarili mo. Okay? Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi lang kasi tayo sumasampalataya sa Diyos na kaya magbigay ng lahat ng bagay. Kaya nangyayari, nagkikreate tayo ng mga bagay na alam natin tama, na ginagawa natin na hindi natin naiibigay talaga ng buong buhay natin sa Diyos. At ang tawag doon, religion. Okay? Religion. Religion, paggawa ng mga mabubuting bagay, gamit ang kanyang sariling kaalaman, kakayahan, kabutihan sa madaling salita. Ginagawa mo yung alam mong tama na mabuti, gamit yung iyong sariling kakayahan, lakas, kaunawaan. Okay? At kailan may hindi pwedeng kaluluran ng Diyos yun. Okay? At dahil ang kinaluluguran lang ng Diyos yung kalooban ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya as Matthew 7:21, kahit na tumawag ka pa sa Diyos ng Panginoon, kung hindi ka gumagawa ng kalooban ng Ama, kailan may hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Kahit na gumagawa ka pa ng himala. Sino rin nakakapaggawa ng himala? Taas kamay. Ano kapag himala? Si Nanay Lina. Ano po yung himala na inyong nagawa? Ha? Yun, nag-pray siya. Tama, gumaling magsakit. Sabi ron sa Matthew 7, Brother Nero, 21, hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Taas pa, Brother Nero, 22. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa aking Panginoon. Hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagturo ako ng mensahe sa Diyos. Pastor po ako. O tama, guro po ako. Evangelista po ako. Sa araw ng Judgment Day, ganyan ang mangyayari. Panginoon, pastor ako. Tinuro mo yung salita mo. Ano ba? Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa nagpalayas ng mga demonyo? Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Yung mga nag-aalian ng masamang spirito, may mga nagpapalayas no. Totoo yun, meron talaga yung gift yun. Gift. Okay? Meron iba naman yung sa iba din nagpapalayas, yung nag-ritual. Iba naman yun. Witchcraft naman ang tawag yun. At gumagawa ng mga himala sa iyong pangalan. At sabi nga ng 1 Corinthians 13, napapakapalipat ka ng bundok sa tubig, kaya mong gawin yun. Hindi rin access yun na ikaw ay mapupunta sa langit. Kaya huwag tayong masyadong mapaniwalain. Yan sinasabi ng Bible. Huwag tayong masyadong bumibili sa mga tao. Saliksikin natin ang banal na kasulatan, pag-aralan natin at hilingin ang kaunawaan sa Diyos para hindi tayo maligaw. Kasi maraming tao madaling maniwala. Nakakita ng himala, tatayuan na niya ng rebulto niya yun, sasambahin niya na yun. Halimbawa, yung pulong kahoy, ng anino, ng tao, naging himala. Mamaya-maya, tatayuan na ng mga rebulto yun. Sasambahin niya na yun. Kaya ingat tayo sa mga ganyang bagay. Sabi ng Bible, kahit anong mga seremonya pa na ginagawa mo, kung hindi yan kalooban ng Diyos, at ginagawa mo, hindi ka makakapasok sa buhay na walang gan. Dahil ang makakapasok lang sa buhay na walang gan, sabi ng 21, balik mo karan ni Brother Neron, yung sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ang kalooban ng Ama na nasa langit? Yung makipag-isa tayo sa buhay ni Kristo. Yan ang kalooban. Ang isuko ang buhay at ibigay ang buhay natin sa Diyos bilang banal na handog, buhay at kaaya-aya sa Kanya.
na wala na tayong pagmamayari sa ating buhay. Kundi, si Kristo na nagmamayari sa ating buhay ngayon. Na ginawa ni Pablo nang siya ay nabubuhay sa mundo nito. Kaya, serve like Paul. Kailangan natin tularan ang paglilingkod na ginawa ni Pablo. Okay? Sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Hesus, nung time na tinalikuran niya yung maganda niyang buhay, nagbago yung takbo ng kanyang buhay sa araw-araw. Nanganib yung kanyang buhay. Yung mga dati na inuusig niya dahil sa pagsunod ng mga tao na yun kay Kristo, at siya ngayon, naging tagasunod na ni Kristo, siya na ngayon ang inuusig ng mga kasamahan niya, umuusig kay Kristo. Kaya yung ginagawa niya, dati sa mga Kristiyano, ginagawa na rin at gagawin na rin sa kanya. Okay? Kaya sa bagay na pagtanggap niya kay Jesus Christ, hindi naging madali. Inusig siya ng mga tao ng panahon dahil sa pagsunod niya sa ating Panginoong Hesus. Ganun din sa buhay natin ngayon. Sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus, bagamat hindi kagaya na ng buhay ni Pablo na literal, talagang inuusig siya ng mga tao para patayin, para ikulong, para palatakan ng hindi tama. Tayo naman, sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus, inuusig din tayo. Kaya lang, sa ibang mga kaparaanan. Kung minsan literal din sa tao na hindi kumikilala sa Diyos, tinatawanan nila tayo, ay mga born again, mga weirdo yan eh. Mga gumagawa ng mga kakaibang bagay yan, kung ano-ano yung alleluia, alleluia. Ano bang salita yun? Hindi naman naiintindihan nila yun. Di ba? Minsan nakakaling tayo ng Matthew chapter 5, verse 11 and 12, Brother Neron. Matthew chapter 5, verse 11 and 12. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararataman ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan nang dahil sa akin. Well, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Amen? Purihin ng Diyos. Kaya kapag ikaw na Kristiyano ngayon, nakarinig ka ng ganyan sa iba, anong tawag sa'yo? Pinagpala ka. Amen? Katibayan yan na pagdating ng panahon ay talagang makakapta mo yung gantimpala ng buhay. Amen? Binanggit na lang Bible yan eh. At tiyak na mangyayari sa iyo sa pagtanggap mo sa ating Panginoon. Kasi hindi ka lang may-ari ng buhay mo. Ginagawa mo lang ngayon yung inuutos sa iyo ng Diyos na dapat mong gawin. Kaya napakahalaga ng Bible para ma-verify natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Amen? At si Pablo, ganoon din ang kanyang ginawa. Nung time na tinanggap niya si Jesus, yung mga bagay na nais niyang gawin sa buhay niya, hindi niya ginawa. Kundi sinunod niya yung kalooban ng Diyos na dapat niyang gawin, ang ihayo ang mabuting balita. At dahil doon, hindi naging madali ang buhay niya. Okay? Yung dating ginagawa niya na inuusig niya yung mga Christian, siya na ngayon ang inuusig dahil sa pagsunod niya kay Kristo. At sabi niya ron, naranasan ko nang maghikapos. Okay? Naranasan ko na, parang patay na ano rin sa ilog. Naranasan kong hagupitin na makailang ulit. Yung talagang literal hagupit. Talagang hinahampas siya para parusahan sa pagsunod niya kay Kristo. At naranasan niyang batuhin ng mga tao. Nakakatakas lang siya. Sa awat habang ng Diyos, talaga nakakatakas lang siya. May mga tumutulong. Nilagay siya sa basket para itakas siya. Biruin mo yun. Tinago lang siya. Okay? Ayun yung mga bagay na naranasan ni Pablo. Okay? Pero lahat ng yan ay nararanasan din natin ngayon. Hindi nga lang kagaya literal ng naranasan ni Pablo. Nararanasan natin ito sa pamamagitan ng mga suliranin sa buhay. Okay? Kasi bilang mga Christian, maraming mga bagay tayong hindi na pwedeng gawin natin. Tama? Hindi mo na pwedeng samahan yung mga kaibigan mo nagpapakaligaya. Tama? Happenings. Kapag may birthday parties, limitado na yung oras mo. Kasi hindi ka na kagaya nila. Isa ka lang, bagong nilalang. May iba ka ng pagkatao. Roma 12:2, Brother Neron. Roma 12:2. Tagal ng natin, haba ng ating introduction Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Amen? Dahil tinanggap mo na si Kristo,
sister, naalay mo yung buhay mo sa kanya, hindi na yung sarili mo ang nasusunod. Yung mga ginagawa mo na ngayon ay pagpapaligaya sa Diyos. Ngayon, sino rito ang ganyan lang iniisip ngayon, walang ibang nais kundi paligayahin ng Diyos? Taas ang kamay. Nawa, ganyan tayo lahat. Amen. Kaya Lord, magbabasa ako ng Bible para higit kitang maunawaan. Para alam ko yung mga bagay na dapat kong gawin. Okay? Para lumigaya ka. Amen. Mananalangin ako araw-araw para hindi ako tamaan ng mga tukso. Layuan mo ako. Mali yung tukso, layuan mo ako Dapat tukso, lalayuan kita. Kaya kapag yung tukso lalayo, hindi lalayo sa'yo, ito lalapitan ko pa niya. Eto na ako. Nagtatawag pa yan ang mga tukso ba? Amen? Ikaw ang lalayo. Kaya kapag ikaw yung kumilalaki, iikot ka, 100, tama, 180 degree. Tama ba? Palayo. Diba? Harap ka dyan sa tukso. Ikutan mo palayo. Takbo. Tama? Hindi kayo ikot yung tukso. Ikot ako. O ito, bumalik ka rin, di ba? Lumapit ka sa tukso. O ganun, layo. Tama? Ikot ka, palayo. Huwag ikot pabalik. Ikot ka palayo. Yan, hindi lalayo kasi sa iyan. Lalo didikit yan, magtatawag pa yan. Ganun ang suliranin natin ngayon. Yun ang pagkikipagbuno natin yan. Tukso, laman, layaw, luho. Mga bagay na nagpapakita sa atin na ikaliligaya natin. Kaya sabi ng 1 John, ang mga nasa sanlibutan ay pita ng laman, nasa ng mata at kaligayahan ng mundong ito. Yan yung mga alok ng mundo sa atin. Na tinalikuran ni Pablo nung time na nakilala niya si Jesus. Amen? Bakit? 1 John 5:19, ang mundo kasi ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Dito sa mundo ito, napapailalim ito sa kapangyarihan ng diablo. Ultimong ang ating Panginoong Hesus tinukso. Amen? Pinagyan siya sa kaluktok kung ikaw, ang anak ng Diyos, tumalon ka at sa iyong mga anghel, ikaw ay iingatan. Ang iyong mga paay, hindi lalapat, hindi ka masasaktan. Turuin mo yun, si Jesus na yun, ang lakas ng loob ng demonyo, Tuksoy niya. Kung ikaw, gutom ka na, Matthew 4:4, gawin mo ang tinapay, ang batong ito. Sabi ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ang tinukso, wala ka ng bigas. Sa kabilang Rahilyo, may namibigay ng bigas. Anong gagawin mo ngayon? Nagugutom lang yung mga anak. Tama ba? Nasusulat. Pagpapahalayo, binigay ng Diyos. Pumunta ako doon. Di ba? Walang ganon. Amen? Hindi sinulat ng Diyos yun. Sabi nga kanina, manindigan. Huwag kayo maging taksil, mga hangal, mga duwag. Sabi ng Revelation 21:8 sa pag-aaral, di ba? Pinilipit mo, isalitahan ng Diyos. Dinagdagan mo. Tama? Ayun yung pag-uusig natin. Hindi sinasabi ko yung mga pag-uusig na dapat nating paghandaan. Kasi kagaya ni Pablo na nakadanas ng pag-uusig nung siya'y tumanggap sa ating Panginoong Hesus, ganoon din tayo usig ngayon. Sa pamamagitan ng mga kahirapan sa buhay na dapat natin panindigan. Sa pamamagitan ng mga tukso ng mundong ito na dapat nating mapaglabanan. Amen? Nawa, makapag-focus yung bawat isa. Amen? Napakahalagang bahagi nito yung buhay ni Pablo. Amen? Serve like Paul. Filipos chapter 4 verses 4 to 9. Kung wala nang tao Amen? Wala naman tao. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Focus lang tayo. Okay. Naranasan ni Pablo ang lahat ng pag-usig nung tinalikuran niya yung buhay niya para kay Kristo. Kaya ganoon ang sinasabi niya sa atin. Tumulad kayo sa akin, sabi niya. Kaya sabi niya sa 9 kanina, isagawa ninyo ang lahat ng iyong natutunan. Sino nagbabasa ng Bible dito? Madalas. Nawa, magbasa tayo ng Bible Alamin natin yung buhay ni Pablo. Okay? Kasi sinasabi ni Pablo, tinularan niya si Jesus Christ, kaya tularan ninyo din ako, gaya ng pagtulad ko kay Jesus. Okay? Kaya napakahalaga magbasa tayo ng Bible. Kaya hindi natin magawa at hindi natin alam yung buhay ni Pablo, hindi tayo nagbabasa. Magbasa tayo at manalangin ay paunawa sa atin. Sabi ng 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutulang tinanggap na rinig at nakita sa akin,
Sa gayon sa inyo ang Diyos na bibigay ng kapayapaan. Ngayon, kung hindi mo nabasa yung buhay ni Pablo, wala nang pahayag sa iyo ng buhay ni Pablo, paano sa iyo ang kapayapaan ng Diyos? Tama mo ba? Kaya napakahalaga, kilalanin natin si Pablo dahil siya ay isa sa kumilala sa Diyos. At sa pagkakilala natin sa buhay ni Pablo, malaking posibilidad na makilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng buhay niya. Amen? At malalaman natin yung buhay na yun nang sa ganon sa atin ang kapayapaan ng Diyos na binibigay niya sa mga taong naghahanap sa Kanya. Amen? Amen. Roma 3:11. Walang naghahanap sa Diyos. Amen? Kasi nakita na natin ng Diyos, hindi pa natin sinamantala. Narinig na natin ang kinig ng Diyos, hindi pa tayo nag-seryoso, hindi pa tayo nag-focus. Sayang. Hindi natin naunawaan yung salita ng Diyos. Amen? Si Pablo, hindi. Yung time na nagpakilala sa kanya si Kristo, ninamnam niya na yung salita ng Diyos. Itinanim niya na sa kanyang puso at ipinahayag niya. Pinut in action niya yung kanyang pananampalataya. Tayo rin dapat i-put in action natin. Amen? Ngayon, paano maglingkod ang tulad ni Pablo? Paano nga ba? Pastor, okay, pinaluwanag yun na yung buhay ni Pablo. Nalaman namin na dating taga-usig pala sila mga Kristiyano at nang nakilala niya si Kristo, nagbago yung buhay niya. Ngayon siya naman usig. Ang bigat pala ng buhay niya. Ngayon, sa buhay naman namin ngayon, paano namin i-apply yung buhay ni Pablo? Okay? Paano maglingkod ang tulad ni Pablo? O paano dapat ako maglingkod sa Panginoon? Kagaya ng paglilingkod ni Pablo. Number 1, sa ating paglilingkod na kahit na tayo inuusig ng Diyos bilang kanyang mga inuusig ng kaaway sa pamamagitan ng mga pagsubok na naranasan din ni Pablo na hindi pa nga limitadong mga sitwasyon o oras o mga kilos at gawa sa mundong ito na hindi na natin dapat balikan yung dati nating buhay, lalo na yung magbebenepisyo sa ating mga sariling kaliligaya lang na dahil ngayon ay tayo nakalarawan na para paligayahin ang Diyos na nagdalang sa atin. Kasi ang purpose natin ay by His own glory ng Diyos. Sa sarili niya, hindi na sa atin. Sa sariling ikaliligaya ng Diyos, wala na tayong dapat ikaligaya pa sa sarili natin. Bakit? Sa tingin niyo bakit? At hindi mo dapat paligayahin sarili mo sa palagay natin. Bakit? Brother Kian? Yan! Bigay na natin sa Kanya yung buhay natin. Sa madaling salita, ano pa ikaliligaya mo ay nasa iyo na si Jesus. Na nagpapaligaya sa iyo. Amen? Hindi pa ba sapat na nasa iyo na si Jesus kung bakit ginagawa mo pa rin paligayahin sarili mo? Amen? Tama mo ba? Si Jesus ang pinakamahalaga sa lahat. Na kahit langit, kung wala si Jesus Christ, hindi magiging maligaya ang langit. Si Jesus ang magpapaligaya sa atin. At maniwala tayo manampalataya sa bagay na yan. Kaya huwag na tayo mag-create ng mga bagay na ikaliligaya pa natin. Ang i-create natin na bagay na ikaliligaya natin, yung sabi ni Pablo, makibahagi sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Okay? Makibahagi sa kanyang paghihirap. Okay? Makibahagi sa kanyang mga gawain. Okay? Kasi bakit? Lahat ng bagay na yan na hinahanap natin ay kayang ibigay ng Diyos sa atin. Matthew 6:33, binigay na namin kanina. Lahat ng bagay, idaramdam na ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya una, paano nga ba maglingkod ng kagaya ng paglilingkod ni Pablo? Number 1, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kahit anong mga suliranin nating nararanasan o pagsubok, dapat meron tayong kagalakan palagi. Pilipos, chapter 4, verse 4. Sabi rito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Dalawang beses niya inuulit ko, magalak kayo. Okay? Period. Sabi ni Pablo, magalak kayo palagi. Amen? Na naglilingkod sa Panginoon, hindi pa ba sapat sa inyo na nasa inyo na si Kristo? Naghahanap pa ba kayo ng iba pang Kristo? Amen? Naghahanap pa ba kayo ng iba pang may magpapaligaya sa inyo? Na ngayon tinanggap nyo na ang kapayapaan, nagmumula sa Diyos, ang kaligtasan na meron kayo, hindi pa ba sapat yun? At hindi pa ba sapat ang kapangyarihan ng Diyos para sa inyo? Okay? Kaya sa lahat ng pagkakataon, una,
tandaan natin si Pablo naglingkod ng may kagalakan sa Diyos. Kahit na nasa matinding suliranin siya na pinagdaraanan, na siya ay iluusig. Na kahit sa kulungan, masaya siyang nagpapaalala sa mga kapatiran niya. Itong time na sa Filipos na ito, sinusulat niya ito, nasa kulungan siya, nakakulong siya. Partida pa yun. Amen? Tayo nga, pag may sakit, hindi na tayo makapunta sa church kahit singat lang Tama? Pastor, hindi po muna ako makakapunta sa church. Bakit po? Masakit po yung ngipin ko Ngipin ba yung naglalakad papuntang church? Tama? Tama mo ba? Pero si Pablo nakakulong, partida nakakulong. Ang isip niya yung nag-aalala pa siya sa mga kapatiran niyang nasa labas. Amen! Ikaw kaya kung nakakulong, ano isipin mo? Ako mayroon akong mahal sa buhay na nakakulong, nag-chat-chat sa akin. Baka kahit konting lang. Minsan pag mayroon ako, nagpapadala ako, nag-gigas ako sa kanya. Pero talaga yung buhay ng mga nakabilanggo. Dalawa kasi yun pamangkin ko nakabilanggo. Naglulukot nga ako mga nakaraang atong mga panahon na to, dumadanas kasi ako sa problema sa financial. Hindi ako makapag-send sa kanila. Pero kapag meron, talagang send din ako. Kaya pinagpepre ko sa Panginoon, ingatan sila palagi. Kasi mahirap ang nakakulong. Isipin niyo si Pablo nakakulong, na dapat tulungan. Tama? Pero siya pa yung nag-aalala sa mga kapatiran. Bakit? Sapat na si Kristo na nakilala niya Ang buhay na hanggang sa langit. Kaya may kagalakan siya kahit nakakulong. Lord, kawawa naman po yung iglesia namin Sunatan ko po sila para palakasin. Nag-aalala ako sa kanila bakit sila yung matukso Kasi nandito ako sa loob Kaya sabi ni Pablo, pag ako'y namatay, pakinabang ko na ito. Kasi makukuha ko na yung karangalan ko sa langit. Pero nakikita niya yung mga iglesia Sa Macedonia, sa Corinto, nakita niya yung mga kapatiran niya Yung mga antas ng kanilang mga pananampalataya. Hindi naman sa pangusga. Mukhang hindi pa nila kakayanin pag ako'y nawala sa kanilang tabi. Kaya sabi ni Pablo, kapag ako'y buhay, pakinabang. Kasi hanggat ako'y nabubuhay, ipapakilala ko si Kristo sa buhay nila upang magkaroon sila ng kaligtasan. Natamasa ko na ngayon. Hindi ako'y ganap na, sabi niya. Kundi sinisikap ko sa aking mga buhay ang makamtal ang aking gantimpala. Okay? Kaya wala siyang tigil na inahayag sa kanyang mga kapatiran ng salita ng Diyos. Okay? Dahil nangihinayang siya sa bawat kaluluwa na maaaring maligtas, na kung siya ay mawala, na baka sakaling maligaw ng landas. Tayo ba nakakaisip ng gano'n? Sa ating pamilya, kaya ako tumalikod bilang Kristiyano. Yung anak ko kaya maliligtas kaya? Tama po ba? Yung nanay ko kaya, yung kapatid ko po kaya? Pagka ako'y nag-backslide, tama ba? Pag hindi ako nagpatuloy na makinig sa church, wala ko natutunan ng salita ng Diyos, ano kaya magiging ending ng pamilya ko? Tama ba? Si Pablo, iniisip niya yun. Yung bawat bagay na gano'n, yung bawat kaunting, mga hindi natin napapansin, siya napapansin niya yung mga nagiging malawak ang kaunawaan niya, lalo na pagdating sa kaligtasan. Naawa siya sa bawat kaluluwa na maaaring mapahamak sa impyerno. Kasi alam niya na hindi biro ang impyerno. Dagat-dagatang apoy na kailan may hindi ka na makakawala doon. Amen? Kasi sa buhay niya, kahit siya'y dumaras na matinding suliranin, alam mo, ang problema niya, siya'y nagugutom, siya'y walang matirhan, natutulog siya sa lansangan Inaanod siya na parang patay sa ilog. Tayo naman, nababaon sa utang, na dahil sa ating pagkilala sa Panginoon, nagkakaroon ng sakit at karamdaman, hindi natin nagagawang pumunta sa mga mananawas. Kasi, minsan galing, hindi ako gumagaling, baka nanulo ako Diba? Nabati yata ako Tama? Okay. Doon nga sa probinsya noon sabi sa akin ng matanda, nabilagyan kasi ako, ay, Ron, kasi bagong salta ka dito nabati ka. Ay, sorry po kasi matagal pa po birthday ko, wala pa pong mabati. Galit sa akin yun. Ang sama ng tingin sa akin, ipuloso po itong bata na ito sa akin matagal pa birthday ko, wala pong mabati sa akin Hindi mo naman naniniwala sa ganun Tama? Kaya ganun. Kaya tayo nakikipaglaban tayo sa mga sitwasyon na gano'n. Hindi na tayo sumasama sa iba kasi mayroon na tayong bagong buhay. Tama? Yun na yung mga suliranin natin. Kaya sabi rito, ng Filipos chapter 4, kahit ganyan ang inyong mga sitwasyon,
bilang mga lingkod ng Diyos, maggalak kayo sa Panginoon. At sabi ni Pablo, inuulit ko, maggalak kayo. Bakit? Ibang ganit yung pala ang makakamtan mo pag ikaw ay nagpatuloy na kahit nahihirapan ay naglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya maging magalak ka. Taglay mo ang karangalan ng ating Panginoong Jesus. Kapag ikaw ay pulong-pulo ng kahirapan sa buhay, suliranin na naglilingkod at nagpapatuloy sa Kanya. Amen? Yung pangako ng Diyos na nakamtan ni Pablo sa kanyang buhay, makakamtan din natin yun. Si Pablo, gusto niya lang mamatay para makuha yung karangalan niya. Ganon din tayo. Kapag nawala tayo sa mundong ito, makakamtan din natin ang ating karangalan. Pero hanggat hindi pa, dapat kagaya tayo ng isip ni Pablo na nahabag tayo sa mga kaluluwa ng ating mapahabang pagdating ng panahon. Kaya samantalahin natin yan. Huwag tayo magpadala sa mga suliranin na nagiging dahilan ng hindi natin paghayag ng salita ng Diyos. Pastor, hindi po kasi ako makapag-share kasi meron akong ginagawang trabaho, napakahalaga dito sa buhay namin Tama? Priority po kasi ito, kaya hindi po ako makapag-atin-atin ng mga devotion, ng mga prayer meeting. Kaya hindi ko po alam kung paano ko sisimulan yung pag-preach ko pangangaral ko sa iba Kaya wala po akong lakas ng loob Kasi bihira po ako makinig ng salita ng Diyos Alam natin na mali Pero bakit patuloy natin ginagawa yung mali? Yun ang problema. Tama? Kaya kailangan natin manindigan sa ating buhay na kahit anong mga tukso at suliranin dapat, hindi natin iintindi yun. Ginagawa natin, nagiging masaya sa lahat ng pagkakataon na naglilingkod sa Diyos, kagaya ni Pablo. Amen? Pilipos 4.12, sabi niya ron, Pilipos 4.12, naranasan ko na ang magigawos, naranasan ko na rin ang managana, natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan, sa buhay, at ang mabusog o magutom, ang managana o ang maghihirap, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaya magpatuloy lang tayo. Huwag tayo mag-alala, bibigyan tayo ng lakas ng ating Panginoong Jesus para mapagtagumpayan ng mga suliranin. Basta maging magalak lang tayo at sunod sa lahat ng bagay na inuudyok ng Diyos sa atin na dapat natin gawin. Okay? Huwag tayo ma-apekto sa mga suliranin. Maglingkod pa rin tayo sa Diyos sa kabila ng mga suliranin natin dinaranas. Tingnan natin palagi yung buhay ng tao sa Macedonia. Sila ay naghihikahos pero hindi naging hadlang yung kanilang pagtulong financially sa mga taga-Jerusalem. Dumaan sila ng matinding kahirapan, naghihikaw sila, baon sila, lubog sila sa mga suliranin, sa mga utang, sa mga pinansyal na problema, pero hindi naging dahilan yun para hindi sila tumulong sa iglesia sa Jerusalem. Nakiusap pa sila kay Pablo, sila tutulong. Ganon din tayo. Kahit hirap tayo sa buhay, magalap tayong pinaglilingkuran natin ng Diyos. Okay? Huwag tayo magpa-apekto na hindi natin nagagawa yung ating mga tungkulin dahil kailangan natin maghanap buhay. Kailangan natin unahin yung mga bagay na dapat natin unahin. Amen? Bago sa lahat ng bagay na yan ang gamitin natin para maging stepping stone para mas lalo mga paglingkod at kaluguran ng Diyos sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Amen? Dalawa, ang walang bagay para may pakita natin yung paglilingkod natin na kagaya ni Pablo sa ating mga suliranin, dapat may kagalakan tayo sa ating buhay. Amen? Gawin pa rin natin tungkulin kahit hirap na hirap tayo ng may kagalakan. Pangalawa, dapat yung kalooban natin malinis, magandang loob. Pilipos chapter 4 verse 5. Angat lang tayo, pababa ng pababa. Okay? Sabi rito, ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit na kasing dumating ang ating Panginoong Jesus. Ayan, Pilipos 4.5. Gawa yan. Pilipos 4.5. Brother Miro, nasa gawa ka. Pilipos 4.5. Ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit na dumating ang Panginoon. Yung buhay ng Macedonia. Hindi mo ba matulungan yung kapwa mo mananampalataya dahil ikaw hirap ka din sa buhay mo? Ako ba, hindi ba ako makatulong sa mga nangangailangan dahil baon ako sa utang ko? Tama ko ba? Dahil ba marami kong problema sa pinansyal na hinaharap, hindi ko kayang tumulong sa iba? Tama ko ba? Ikaw, kapatid, hindi mo ba magawang bahagian ng pagpapala yung iba dahil punong-puno ka ng suliranin sa iyong buhay? Ganyan ba yung paglilingkod na
tinuturo sa atin ng Diyos na nakikita sa buhay ni Pablo? Hindi. Kaya lagi pinaalala ni Pablo, naglilingkod siya na kahit siya'y walang-wala, iniisip niya yung iba, kapakanan ng iba. Kaya si Pablo nung time na yon, naglalahap siya ng mga finances sa iba't ibang mga iglesia para itulong sa bawat iglesia na naghihirap. Okay? Sa mga kapatiran nila. Okay? Nung panahon na yon. Kaya yung mga pagbibigay ng bawat taong may nabubuhay sa buhay ni Jesus Christ, na kagaya ng tao sa Macedonia, nipon nila yon, tutulong nila sa bawat churches na nangihina. Yan, ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi isa ako sa inimbitahan ng isang kaibigan ko, pastor. At dati kasama natin pastor para sumama sa grupo nila. Na ang goal ay turungan yung mga nahihirapang mga churches. At kasama tayo ron. Na tutulungan kasi hindi tayo karamihan. Ang goal namin, hanapin yung mga tupang nawawala sa isang churches na maibalik. Okay? Kaya iikot kami, yung samahan na yon, hindi ko alam kung ano yung schedule namin. Pero magsisimula kami sa 3rd week of November, sa Valenzuela kami. Kasi yung miyembro doon, sa daan, dahil 10. Meron niya, at least 10. Karoon ng problema yung ministry. Yung pastor na nandiin sa bagay na hindi niya naman ginawa. Kaya ang namangasiwa ngayon yung asawa niya, kaso siyempre, kasiraan yun, bagamat di niya ginawa, sinaper niya hanggang ngayon nakakulong siya. Pero nag-ministry siya sa kulungan. Siguro inutulog ng Diyos yun. Kagaya ni Pablo, nangangaral siya doon ngayon at marami nang nakakakilala sa Panginoon dahil sa kanya. Isa siya sa tinutulungan ng dati nating kasawang pastor. Kaya darating ang time dito din, pupunta yung samahan namin ngayon at tutulong din sa atin para mag-evangelize. Okay? Kasi pangarap din natin yan di ba? Tama po ba? Tama lang natin ng Panginoon. Kaya hindi hadlang ang kahirapan para maghanap tayo ng lupa. At malaking bagay ang partisipasyon natin sa pagtulong sa kapatiran. Amen? Yung meron tayo. Damayan natin yung mga nakakulong, damayan natin yung mga walang-wala na parang tayo wala na. Kasi wala naman na tayo pag-amay-ari sa buhay natin Tama po ba? Ang isang bagay na ginagawa natin sa kapwa natin, hindi natin sa Kanya ginagawa yun. Kanino? Sa Diyos. Tama po ba? Lalo na sa totoo mong kapatiran sa Panginoon na tumanggap kay Kristo. Hindi na siya may-ari ng buhay niya, si Kristo Kaya ang ginagawa mo sa Kanya, kay Jesus mo ginagawa yun. Amen po ba? Halimbawa ako, nakipag-isa na ako kay Kristo. Binigay ko lang buhay ko bilang banal na handog buhay. Hindi na ako may-ari ng buhay ko. Yung gagawin niyo sa akin, ginagawa niyo yung kay Kristo. At pagdating na tama pala, aanihin niyo yun. Amen? Ulang, kailangan natin manampalataya. Speak blessings. Okay? Speak natin, Lord, pagpalain mo po ako para mapagpala ko yung mga taong dapat kong pagpalain. Hilingin natin sa Diyos yan. Okay? Hindi masama yun. Huwag lang tayo maging mapagmahal. Lord, pagpalain mo po ako, bibili ako ng iPhone. May question yun. Huwag ka nang umasa bibigay ng Diyos yun. Ikaw makikinabang nun Tama? 2 Corinthians 9:7-8, pag nagbigay ka, magagawa ng Diyos na pasaganahin yung buhay mo para meron kang magamit sa pagkakawang gawa. Hindi para angkinin mo yung bibili akong kotse. Tama? Bibili akong bahay. Papagawa ko muna, birthday party muna ako. Minsan lang ako mag-celebrate dapat i-grande. Amen? Hindi ganon. Unahin mo ang Diyos. Magbigay ka ng tithes. Tama? Magbigay ka ng offering. Magbigay ka ng tulong sa mga mahihirap. Magbigay ka ng first fruit kung kinakailangan. Asahan mo. Pero matay na. Kasi, Lord, nagbigay na ako ng tithes. Asa na yung kapalit? Hihintay mo di ba? Nagbigay ka na may kapalit. Gaya natin si Jesus. Agape love. Agape love, unconditional love. Binibigay mo yan dahil yun talaga ang tungkulin mo sa Diyos. Yun talaga ang buhay mo na, hindi na yung sarili mo. Tama? Kaya si Jesus Christ, tandaan natin niya parito para hindi ipawalang bisa ang kautusan. Na parito si Jesus para tuparin ang kautusan sa buhay natin na hindi natin kayang gawin. Kaya lang natin hindi kayang gawin yung kautusan kasi ang gumagawa ng kautusan tayo. Sa sarili natin, ginagawa natin yung tama na alam natin. Yun ang kautusan. Pero kapag si Jesus ang gumawa ng kautusan para sa iyo, magagawa mo yan. Kasi Diyos yun. Kasi siya yung kautusan. Nagagawa mismo yun para sa atin. Ang kailangan natin gawin, tanggapin siya sa ating mga buhay. Magpakumbaba. At ipagkatiwala
mo sa Kanya ang buhay mo. Nang sa ganun, yung kautusan na yun, siya mismo ang gagawa para sa iyo dahil hindi mo kayang gawin yun. Amen? Naman naiintindihan natin yung salita ng Diyos. Ang sarap magbasa ng Bible, mga mag-aaral, marami tayong mga bagay na mauunawaan. Amen? Kaya dito lang muna tayo sa buhay ni Pablo. Okay? Dapat meron tayong kagandahang loob sa ating buhay. Kahit tayo nahihirapan, nagawa natin magbahagi ng mga biyaya, maliliit at malalaking bagay sa ating kapwa. Okay? Ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa yan. Hindi mo masasabing mahal mo ang Diyos kung hindi mo mahal ang iyong kapwa. Okay? Kasi yung pagmamahal sa kapwa, yun ang equivalent ng pagmamahal sa Diyos. Bakit? Kasi ibig ng Diyos ang lahat ay maligtas. Ang pinaka-pagmamahal na dapat natin gawin ay bahagian sila ng salita ng Diyos. Karagdagan na lang yung mga material na bagay na maaari natin gamitin para higit natin siyang mapaniwala na talaga ang Diyos natin ay buhay at nagmamalasakit sa Kanya. Amen? Dapat ay pakita natin yung buhay ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng pagdamay natin sa kanila. Amen? Natandaan natin yan. Ang buhay ni Pablo, kung paano siya naglingkod, una, kagalakan niyang hinaharap ang lahat ng suliranin para kay Jesus. Pangalawa, may kagandahang loob siya na kahit siya'y nahihirapan, tumutulong siya. Tayo rin, kailangan natin gawin yun. Na kahit tayo nahihirapan, kailangan natin tumulong sa lahat ng nangangailangan. Pangatlo, meron siyang matibay na pananampalataya. Okay? Pilipos 4:6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin nyo ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Huwag kayong matakot gumawa ng mabuti, sabi dito. Yung mga kakulangan nyo, yung mga iniisip nyo kung bakit hindi nyo yung magawa, ako nang bahala niyan, sabi ng Diyos. Ibibigay ko na sa inyo yan. Ipag-pray mo lang at magpasalamat ka na, magtiwala ka na ibibigay ko yan sa iyo. Amen? Ganun ang gusto sabihin ng Diyos sa atin. Huwag mo lang intindihin yung sarili mo. Ibigay mo na yung dapat mong ibigay. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Ako na ang bahala sa iyo. Amen? Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Amen? Alam ko na tayong tiwala sa Diyos yung problema. Pero kung tayo magtitiwala sa Diyos, talagang gagawin niyo sapagkat ang Diyos natin, si Yahweh. Ang Diyos natin, si Jehovah. Kapag sinabi, tiyak, gagawin niya yun. Amen? Ang Diyos natin ay tapat. Hebreo 13:8, noon, kahapon, at magpakailanman, sigurado, gagawin niya yun sa buhay mo. Amen? Magtiwala ka lang. Magkaroon ka lang ng matibay na pananampalataya na kagaya kay Pablo na kahit buhay niya kaya niyang ibigay sa kapatiran. Kahit ang buhay niya kaya niyang ibigay sa paglilingkod niya kay Kristo. Dahil ang pangarap niya ay makasama si Kristo sa kanyang buhay. Amen? Sa mundong ito at sa darating na buhay. Amen? Ganun din dapat tayo sa ating buhay ngayon. At panghuli, ang buhay, kagaya ni Pablo, na kagaya dapat ng buhay natin ngayon, may kapayapaan, okay? May kapanatagan. Kaya dapat, kilala mo ang Diyos at nasa sa iyong puso ang Diyos na yon. Pilipos 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kaya dapat nakipag-isa kay Kristo Dapat kilala mo ang Diyos Kasi kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka kailanman makakapag-isa sa ating Panginoong Hesus. Punong-puno ka ng pagdududa, pagtatanong sa sarili mo. Hindi mo magagawang ipanatag ang isip mo. Kaya napakahalaga niyan. Kaya tayo, magbasa ng Bible, makinig ng nangangaral, laging asamin na laging pinakikinggan ang kanyang salita. Kasi bakit? Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Amen? Makikita natin o masusubukan ng pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi natin malalaman ng katotohanan pag walang mga nagtuturo nito. Kaya napakahalaga ng mga may nangangaral, nagtuturo at ikaw ay nakikinig ng tama. At nagbabasa ng banal na kasulatan para na verify mo kung tama ang tinuturo ng isang nagtuturo. Amen? Natandaan natin yan may kapayapaan ang buhay na tulad ng kay Pablo. Kaya tayo, kapag tinanggap natin ng Diyos na ipag-isa tayo sa ating Panginoong Hesus, may kapayapaan ka na. Nagagawa mo na yung mga bagay na yan. Kasi ginawa na yan ni Pablo. Okay? Kaya yan ang buhay na tinuturo sa atin ni Pablo sa buhay natin ngayon.
Kailangan lang natin sa ating paglilingkod, kahit tayo nahihirapan, nagagalak tayo sundin ng Diyos, pakinggan ng Diyos. Okay? At hindi lang yun, maganda pa rin ang ating kalooban na kahit tayo punong-puno ng suliranin, hindi natin nuuna yung sarili natin. Kasi alam mo na wala kang pagmamayari sa iyo. Ang tanging hangarin mo ay mapaligaya ang Diyos. At sa pamamagitan yun, na makapagdamay sa ating mga kapatiran. Amen? Na nangangailangan. Pangatlo, yung matibay mong pananampalataya ang siyang magpapala sa iyo. Tandaan mo yan. Pagtiwala ka lang, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabi ng Bible, ang nagpapakumbaba ay tinataas. Tandaan niyo yan, ha? Sabi ng Bible pa, sabi ni Jesus Christ, ang maghangad ng buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang mawalan ng buhay nang dahil sa pagsunod sa akin ay magkakamit nito. Amen? Kaya panghawakan natin yan. Pagka hinanap mo yung masaganang mong buhay sa mundong ito, mabibigo ka lang. Pero pag hinanap mo ang kabutihan ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng masaganang buhay sa buhay na ito. Amen? Panampalatayaan mo yung pangako niya siya si Yahweh. Na kapag sinabi, tiyak ay gagawin. Amen? Kaya tandaan natin, Pilipos 4:8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat sa kabuuan na ito, lahat ng ating na pag-aralan ngayon, na kailangan tayo may kagalakan, may kagandahang loob, may pananampalataya, may kapayapaan. Bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman na ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat. Kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Okay? At sa kabuuan, lahat ng ating napakinggan ngayon, put it into action. Amen. Put it into practice. Pilipos 4:9. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap na rinig, at nakita sa akin, sa gayon, sa inyo ang Diyos na bibigay ng kapayapaan. Panampalataya mo yung kapatid. Subukan mong gawin yan, kaya kagaya ng hamon ng Diyos sa atin, sa Malakias, subukan mong gawin ito. Kung hindi ko buksan ang bintana, mga bintana ng langit, upang ibuhos sa iyo masaganang pagpapala. Ganon din sa ating paglilingkod sa Panginoon. Subukan mong panampalatayanan at gawin sa iyong aksyon ang mga bagay na ito. Sa iyo ang kapayapaang kayang ibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Sa Kanya lahat ng bangal at pagpuri. Sa Kanya lang at wala nang iba. To God be the glory. Tayong lahat ay tumayo at tayo mananalangin sa Diyos. Hingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan, lalo na yung pagdududa natin sa Kanyang kapangyarihan. Tandaan natin, ang Diyos ay Diyos. Agape love. Yung buhay niya, inialay niya para sa atin. Hindi niya inisip yung sarili niya, namatay siya sa cross. Tapos sa tingin natin, hindi tayo pakikinggan pag tayo dumalangin. Hindi, kapatid. Kaya niyang ibigay sa atin ang lahat ng ating kahilingan. Kailangan lang natin maniwala sa Kanya. At ang proof na ibibigay niya yung buhay niya, sinakripisyo niya sa cross para iligtas tayo, para maniwala tayo sa Kanya, at para makasama niya pagdating ng panahon. Kaya hingi tayo ng tawad sa Panginoon sa oras na ito, sa ating mga pagdududa sa Kanya, at patuloy na manalangin sa lahat ng ating mga pangangailangan, lalo na sa ating mga paglilingkod na ginagawa ngayon, panahon na ito. Kaya tayo mag-pray. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan, na papalakas sa aming puso at isip, Panginoon, para magpatuloy. Lord, patawarin mo po kami. Nakakaisip kami, nakakadama kami ng doubt sa iyo. Natatakot kami kahit na sinasabi namin, tinanggap ka na namin, pero patuloy pa rin kami nagdududa sa iyo. Natatakot, Panginoon. Lord, ang takot ay katibayan na hindi ka pa namin nakikilala. Kaya Lord, patawarin mo kami dahil nagiging sinungaling kami. Sinasabi namin, kilala ka namin, pero hindi pa rin kami nagtitiwala sa iyo. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming kahangalan. Patawarin mo kami sa aming kasinungalingan. Patawarin mo kami sa aming mga kayabangan na ginagawa namin ang lahat na makakaya namin para itayo ang aming mga buhay na hindi naman namin kaya. Lord, sorry po. Hindi namin kayang mabuhay kung wala kaya ng totoo, Panginoon. Takot kami mag-isa, takot kami mamatay, Panginoon. Takot kami gumawa ng mga bagay na paglilingkod sa iyo. Takot kami magutom, takot kami iwanan ang mahal namin sa buhay. Takot kami, Panginoon, na alipustahin ng tao. Takot kami paratangan ng tao. Takot kami, Panginoon, hamakin. Hindi namin magawang sakripisyo. Di tulad mo, Panginoon, na binuwag mo yung napakabigat na krus habang hinahampas
sa iyong mga katawan, na ultimong iyong mata, Panginoon. Kulang na lang lakayan, Panginoon, ang iyong ulo. Panginoon, nilagyan ng tinik na korona, Panginoon, tinis mo yun. Binuhat mong mabigat na troso, dinuduraan ka, sinasampal ka, sinisipa ka, tumutumba ka, Panginoon. Binigyan ka pa ng iluming maasim, Panginoon. Lord, lahat ng yun tinis mo para sa amin. Pero kami hindi namin kayang tiisin ang kakunting hirap na sinasabi ni Pedro na hindi ba ninyo kaya magtiis ng konting kahirapan, na itong kahirapan naman na ito ay ebidensya na ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Lord, patawad lahat ng ito, Panginoon. Salamat kasi pinaunawa mo sa amin sa pamamagitan ng buhay ni Pablo, Panginoon, na minsan na rin, Panginoon, umusig sa iyo. Lord, salamat ngayon na unawahan na namin ang iyong salita. Tinatanggap ka namin, Panginoon, sa aming buhay bilang aming Panginoon, Hari at Diyos ng aming mga buhay. Kaya naman ang aming mga pangalan, Panginoon Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, itala mo po sa aklat ng buhay mula pinakabata hanggang pinakamatandang tao sa iglesia ito, sa oras na ito, Panginoon. At kami, Panginoon, sa oras na ito ay sa iyo na, Panginoon. At gagawin, Panginoon, ang aming makakaya para paglingkuran ka. Di man katulad ng paglilingkod ni Pablo, Panginoon, o di man katulad mo, Panginoon, pero Lord, hiling namin sa iyo, bigyan mo kami ng lakas at tibay na magawa namin ang kalooban ng aming Ama na nasa langit, na kalooban mo para ito ay aming magawa, Panginoon. Lord, salamat po. Panatiliin mo kami laging uhaw sa iyong salita. Panatiliin mo kaming nananabik sa pagdalo sa banal na templo na ito na iyong ibinigay para kami magpulong-pulong at maghandog. Salamat. May mga ganitong gawain, Panginoon, sa lugar na ito para magkita-kita kami, magpalakasan, magdalanginan. Panginoon, magpuri, sumumba sa iyong dakilang ngalan. Panginoon, itaas ka at maintindihan ang iyong salita at maisabuhay namin. Salamat po. Purihin ka, Panginoon. Lord, lahat ng ito, pinagpapasalamat namin sa iyo. Salamat sa kapatawaran na ibinigay sa amin. Salamat sa pagtala ng aming mga pangalan. At salamat sa kaalaman na iyong binigay sa amin na magagamit namin sandata sa kaaway habang naghihintay sa muli mong pagbabalik. Salamat po. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan namin ng Diyos at tayo makakaupo na. Purihin